Okay, so again, good afternoon po. Welcome po sa ating second Bible study for this week. So, ayun, pwede nyo pong i-share yung mga live natin para kung may mag-stalk po sa profile ninyo, makita nila yung ginagawa natin. Hindi, pero maano yung word, no? Kung sino makapanood po nun. So, ngayon, magpapatuloy po tayo sa Matthew 1:11, particularly yung dito po na nabanggit na panahon na dalhin silang bihag sa Babylonia. Pero dito po is nadala na sila, no, nabihag na sila. Pero tayo po, binabalikan natin yung bago pa man po sila bihagin at bago pa man po sila masakop ng Babylonia, tinitingnan natin yung mga nangyari. Specifically doon sa panahon ng apat na hari na nabanggit. Natandaan niyo po ba yung apat? Apat ba? Yes, si Jehoahaz, tapos yung pangalawa si Jehoiakim, then anak niya si Jehoiachin, tapos yung tito niya na si Zedekiah. Alright, so tinitingnan po natin yung mga nangyari. So ngayon, magja-jump tayo from chapter 23 patungo sa chapter 25 ng Jeremiah. So, sana po naging malinaw po ang paalala kahapon mula sa salita ng Panginoon na huwag tayong makinig sa mga bulaang propeta. At even in the New Testament naman, meron namang instruction ang Panginoon sa pamagitan po ng mga apostol na sinasabihan talaga sila na test the spirit, no? I-test talaga yung spirit. Kung dito po sa Old Testament, more on the prophet, sa New Testament, more on the spirit naman. Kung yun ba espiritu na nanggaling sa Diyos, or sila'y, iba yung spirito nila. So, makikita naman natin yon sa pamagitan ng pag-test ng fruit nila or yung pamumuhay po nila. So, yun yung mga bagay na pwede nating gawin, no? Na evaluate kung yan ba ay galing talaga sa Panginoon o hindi. So ngayon, titingnan natin yung Jeremiah chapter 25. Nag-send lang po ako sa GC nung outline ng mga susunod-sunod nating pag-aaralan. So sana po pinag-aaralan niyo po yun at binabasa. So let's start, no? 1 to 15 tayo ngayon, Jeremiah chapter 25, 1 to 15. So, basahin muna natin. Teka lang. Sige, unang basahin natin yung Okay, 1 to 7 muna. 1 to 7. Sige, requesting Ate Jamie, pwede mo mabasa yung 1 to 7. Jeremiah chapter 25 verse 1. Ang salita na dumating kay Jeremiah tungkol sa buong sambayanan ng Juda ng ika-4 na taon ni Jehoiakim na anak ni Josias na hari ng Juda. Iyon din ang unang taon ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Na binigkas ni Jeremiah na propeta sa buong sambayanan ng Juda at sa lahat ng maninirahan sa Jerusalem na sinasabi, sa loob ng 3 taon, mula ng 13 taon ni Josias na anak ni Amon, na hari ng Juda, hanggang sa araw na ito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. At ako'y matiyagang nagsalita sa inyo, ngunit hindi kayo nakinig. Hindi kayo nakinig ni ikiniling man ang inyong mga tainga upang makinig, bagaman patuloy na isinugo ng Panginoon sa inyo ang lahat niyang mga lingkod na propeta. Na nagsasabi, bawat isa sa inyo ay tumalikod mula sa kanyang masamang lakad at masasamang mga gawa, at kayo'y mananatili sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa inyo at sa inyong mga ninuno, mula ng una at hanggang sa magpakailanman. Huwag kayong sumunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran at sambahin sila, o galitin ako sa pamamagitan ng gawa ng inyong mga kamay. Kung gayoy, hindi ko kayo gagawan ng masama.
Gayunmay, hindi kayo nakinig sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya't ginalit ninyo ako sa pamamagitan ng gawa ng inyong mga kamay tungo sa inyong sariling kapahamakan. Okay, so pagpalaan po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin muna. Panginoon, ikaw po magbigay sa amin ng pag-unawa, kaalaman sa aming pagbabasa ng iyong salita. Naway ang mga salita mo ay maging paalala, pagtatama, pagpapalakas sa amin, at naway bigyan namin to ng pansin at amin pong pakaisipin sa bawat oras ng amin po itong maisagawa. At naway hindi po ito masapa walang bahala, at naway ito'y maisabuhay talaga ng bawat isa sa pamagitan ng lakas na pinagkaloob mo sa amin at ng Espiritu na siyang nagiging nagtuturo sa amin upang gawin ang iyong kalooban. Ikaw po ang magbigay sa amin ng puso na buong tatanggapin ng iyong salita. At kung may mga bagay man po kaming iniisip na pwede pong maging hindrance sa aming pag-aaral, Panginoon, bigyan mo pa kami ng pag-iisip na may katiwasayan, na Lord, amin pong makapag-focus po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Na Lord, maging totoo sa bawat isa ang iyong pagsasalita, ang iyong pagtuturo. Na hindi lamang ito maging isang activity lamang para sa amin, bagkus Lord, yung totoong pakikipag-communion namin sa iyo, Panginoon. Totoong pakikinig sa iyong salita. At totoong pagtanggap sa iyong salita. At totoong pagsunod sa iyong salita. Panginoon, ikaw po ang kumilos sa isipan, sa puso ng bawat isa ngayon. Lord, speak to us, O God. Speak to us, O Father. Change our hearts, O God. In Christ's name I pray. Amen. Okay. So, yun, 1 to 7 po muna ang ating binasa, no? So, kung mapapansin po natin dito, meron pong nabanggit na pangalan. Tingnan natin, no? Ang salita na dumating kay Jeremiah tungkol sa buong sambayanan ng Juda, at yung time is yung ika-4 na taon ni Jehoiakim. So, I think natatandaan niyo po si Jehoiakim. Kasi kung babasahin po natin yung 2 Kings and yung 2 Chronicles, parang ang bilis lang po nilang sinabi. Kung natatandaan niyo po yun at kung binasa niyo po yun, makikita niyo doon, wala po masyadong detalye na ibinigay. So kaya napagdesisyonan ko po na basahin natin yung Jeremiah kasi dito po nakasulat yung mga specific na mga nangyari at specifically yung yung pagpapadala ng Panginoon ng propeta para sa mga hari at para sa mga tao ng Juda, para sa mga Israelita, upang mabigyan ng babala, warning, mabigyan ng paalala, at yun nga, gaya nga ng nasabi dito, mababasa natin mamaya, na sa yung yung sa hope na sila po ito malikod sa kanilang gawa. So, ito pala yung mga nangyari, no? May mga ganitong nangyari. So, proceed tayo sa verse 2. Sabi po dito, na binigkas ni Jeremiah na propeta sa buong sambayanan ng Juda at sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem na sinasabi. So ito po yung salita ng Panginoon. Sa loob ng 23 taon, mula ng 13 taon ni Josias, na anak ni Amon, na hari ng Juda, hanggang sa araw na ito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, at ako'y matyagang nagsalita sa inyo, ngunit hindi kayo nakinig. So, tanungin ko po kayo, no? Ilang taon po nagsilbi si Jeremiah or nagsasabi ng salita ng Panginoon sa mga taga-Juda? Sino po makakasagot? Ilang taon po? Ilan? 25? 25?
So, dito lang ba sa verse na to? Eh, syempre. Hindi 10 naman ako. 10 years? Ha? 10 10. years. 10 years? Saan Oo. yung nakuha yun? Mali. Hindi kasi Mali. Hindi 10 years. 23 years. Yon, 23 years. Sabi dito, sa loob ng 23 taon. Yun yung sagot. Okay? So, sa panahon, sa araw na ito, hanggang sa araw na to, yun yung binabanggit ni Jeremiah, no, na 23 years as of now. And kailan siya nagsimula? Dito siguro kaya nalito kasi may isa pang taon. Ito yung time na nagsimula si Jeremiah na maglingkod na propeta. Kailan? 13 taon na paghahari ni Josias. So 13 years na naghari si Josias, doon nag-start si Jeremiah for 23 years sa hanggang sa araw na ito, itong binabanggit dito na time na to. Yun po anong ginagawa ni Jeremiah? Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Now, this is the very opposite na nangyayari dun sa mga pinag-usapan natin kahapon ng mga bulaang propeta. 'Di ba? Wala namang dumating na salita ng Panginoon sa kanila. But kay Jeremiah, it's very clear, no? Ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Okay? At ako'y matyagang nagsalita sa inyo, ngunit hindi kayo nakinig. So may kita natin dito na si Jeremiah is tapat, no, na instrumento na ginagamit ng Panginoon upang ihayag ang salita ng Panginoon para sa kanila. Okay? But ano po ang nagiging reaksyon ng mga taga Jerusalem, no, ng mga taga Juda? Hindi sila nakikinig. No? Hindi sila nakinig. So, naway wala po sa atin, no, ang maging ganon na araw-araw nagba-Bible study pero hindi nakikinig sa salita ng Panginoon. But take note po, no, sana maintindihan na natin na yung salita natin na nakikinig is hindi po yun tungkol sa literal na nakikinig. But ang pakikinig po sa atin bilang mga Kristiyano, kaakibat po doon yung pagsunod. Okay? So, hindi po tayo nakikinig kung hindi naman natin sinusunod or ginagawa. No? Hindi po 'yan pakikinig. But para sa atin ng mga Kristiyano, ang pakikinig ay pagsunod. Okay? So, ito yung situation, hindi nakikinig tong mga taga Juda or at Jerusalem. So, hindi kayo nakinig ni ikiniling man ang inyong mga tainga upang makinig. Bagaman patuloy na sinugo ng Panginoon sa inyo ang lahat niyang mga lingkod na propeta. So makita niyo dito no, na hindi lang si Jeremiah, but 'di ba sabi dito patuloy na sinugo ng Panginoon sa inyo ang lahat niyang mga lingkod na propeta. So hindi lang pala si Jeremiah during that time no ang nagsasabi. Marami po no makita natin sa timeline nandoon din sino mga propeta na yon, sila Hosea, sila Haggai, si Isaiah, no? Si Isaiah. So, 'yon. Pero sabi dito hindi kayo nakinig ni ikiniling man ang inyong mga tainga, no? So, that's the situation. And in verse 5, na nagsasabi bawat isa sa inyo ay tumalikod mula sa kanyang masamang lakad. So, ito po yung laging sinasabi ng mga propeta sa kanila. Bawat isa sa inyo ay tumalikod mula sa kanyang masamang lakad at masasamang mga gawa. At kayo'y manatili sa mananatili sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa inyo at sa inyong mga ninuno mula ng una at hanggang sa magpakailanman. So, meron pong binigay na condition, no? Kumbaga, tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan at masasamang gawa and mananatili kayo. You will stay sa promised land, no? Na ibinigay ng Panginoon sa kanila at sa kanilang mga ninuno. So yun po yung promise. But additional pa, huwag kayong sumunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran at sambahin sila o galitin ako sa pamagitan ng gawa ng inyong mga kamay, kung gayo'y hindi ko kayo gagawan ng masama. So throughout the history of Israelites and even up until now, hanggang sa atin po. Actually, it's the similar message, no?
It's the similar message sa atin na ano po, talikuran natin. Balikan lang natin yung verse 5. Tumalikod tayo mula sa ating mga masasamang lakad at mga masasamang gawa. Huwag tayong sumunod sa ibang mga Diyos, mga Diyos-Diyosan, at huwag natin galitin ang Panginoon, no? So, pero the grace of God is, ito yung napakaganda, no? Wala na sa kondisyon natin yung mawawala yung kaligtasan or nasa sa atin na po ang kaligtasan. Pero sana hindi po tayo magkamali, no? Na ang tunay talagang niligtas or ang tunay talagang may kaligtasan, yun nga yung mga napag-aralan natin sa James. Ang buhay na tumatalikod sa kasalanan at buhay na sumasamba sa iisang Diyos lamang ay nakikita at tunay sa buhay ng taong iniligtas ng Panginoon. Okay? Yun po ang sigurado, na walang sino mang niligtas ng Panginoon ang magpapatuloy sa buhay na hindi tumatalikod sa kasalanan. Okay? So, it's not conditional, hindi na po kondisyon, no? Tulad dito, it's a condition kung makikita nyo, di ba? Huwag kayong tumalikod kayo sa kasalanan kasi kung hindi, mawawala kayo dito sa lupain na ibinigay ko sa inyo. Pero sa atin, it's not a condition. Pero pinapakita sa atin kung ano yung magiging reaction natin kapag tayo'y niligtas ng Panginoon. And ano yon? We will surely repent. Tatalikuran talaga natin yung mga kasalanan at mga masasamang gawa natin. At hindi tayo susunod sa ibang Diyos. No? Pinakakalaban, no, is yung sarili. No? So, it's a reminder para sa bawat isa sa atin. Yon, hindi talaga ganun po ang pamumuhay na nakikita sa taong niligtas. Now, dagdag ko lang po, meron lang din po ako narinig na parang sinasabi or minsan siguro ang nagiging tingin sa atin is ang stricto naman dyan sa inyo. Alright, baka naramdaman nyo na po ba yon or narinig nyo na po ba yung mga ganong usapan na iniisip na stricto daw, no? Stricto yung sa atin. Bakit sobrang ganyan naman sila sa bawal yung ganito, bawal yung ganyan. So, ayun, gusto ko lang pong isabihin yon para maging reminder po sa bawat isa. Hindi po tayo nagiging stricto. Okay? Hindi po tayo stricto. Ang ginagawa lang po natin, sumusunod lang po talaga tayo sa kalooban at salita ng Diyos. Wala pong bagay na stricto sa salita ng Diyos. Well, para sa iba, magiging stricto siya kasi hindi nila naunawaan at hindi talaga naintindihan, no? At isang mabigat na bagay talaga sa kanilang pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi nga, patay kasi sila patay yung puso nila wala silang puso na tutugon sa Diyos, but ang puso nila is para talaga sa sarili nila. So, yun lang, paalala ko lang sa mga tupa ng Diyos, and I think you would agree naman sa akin na hindi po talaga tayo nagiging stricto. It's just that we are just following the Word of God. And yun talaga ang resulta sa buhay ng taong iniligtas ng Panginoon. No? Ang tanging hangarin niya at nais ng kanyang puso ay gawin ang kalooban ng kanyang Ama. Yun lang po yun. Yun ang puso na binuhay ng Diyos. Okay? Sige, may dagdag po ba kayo? May dadagdag po ba kayo or tanong? Okay lang? Sige, verse 7 tayo. Gayon may hindi kayo nakinig sa akin. So, kaya lang, ito po yung naging response, no? Sabi ng Panginoon, kaya't ginalit ninyo ako sa pamagitan ng gawa ng inyong mga kamay tungo sa inyong sariling kapahamakan. So, verse 7 is very meaty verse. Kasi makikita nyo po dito, no? Yung sinasabi po ng mga ibang
ibang mga tao na, for example, yung Armenians, no? Yung sa Armenianism po, ino-oppose nila yung um, katuruan na kung ang Panginoon ang soberanya sa lahat, so pati daw ang pagkakasala ng tao ay gawa ng Panginoon, or ang Panginoon ang naglagay ng program sa puso ng tao upang gumawa ng masama. Pero verse 7, may kita po natin dito, no? Sino ang may gawa nun? 'Di ba? Ginalit ninyo ako sa pamagitan ng gawa ng inyong mga kamay. No? So tayo po, kapag tayo'y gumagawa ng kasalanan, hindi po 'yon dahil ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng kagustuhan na gumawa ng kasalanan, but 'yun po ay kagagawa ng ating mismong mga kamay natin. 'Yun po ay gawa natin, kagustuhan natin. Okay? Kaya lang, kung natatandaan niyo po kahapon, no, ano yung verse na 'yon? Marami man ways ang men, no? Pero isa lang ang patutunguhan nun. But yun po ang kapahamakan or kamatayan, no? So kung makikita niyo po dito, bago po mabihag ang mga Israelita sa Ehipto, sa Babylonia, ito kasi nangyari. Binababalaan na sila ng Panginoon pero hindi sila nakikinig, no? So ano pong naging pasya ng Panginoon? Verse 8. Babasahin natin yung 8 hanggang 15. Si Ate Jamie pakibasa. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sapagkat hindi ninyo pinakinggan ang aking mga salita, tatawagin ko ang lahat ng mga lipi sa Hilaga at si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia, ang aking lingkod. Dadalhin ko sila laban sa lupaing ito at sa mga mamamayan ito, at laban sa lahat ng mga bansang ito sa palibot. Ganap ko silang lilipulin at gagawin ko silang kasuklam-suklam, pagsisitan at isang walang hanggang kakutyaan, sabi ng Panginoon. Bukod dito, papawiin ko sa kanila ang tinig ng kasayahan at ang tinig ng katuwaan, ang tinig ng lalaking ikakasal at ang tinig ng babaeng ikakasal, ang ingay ng mga batong gilingan at ang liwanag ng ilawan. Ang buong lupang ito ay magiging guho at katatakutan, at ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. At pagkalipas ng 70 taon, parurusahan ko ang hari ng Babylonia at ang bansang iyon, ang lupain ng mga Kaldeo, dahil sa kanilang kasamaan, sabi ng Panginoon, at gagawin ko iyong wasak magpakailanman. Dadalhin ko sa lupaang iyon ang lahat ng mga salitang aking binitawan laban doon. Ang lahat ng nakasulat sa aklat na ito na inihayag ni Jeremias laban sa lahat ng mga bansa. Sapagkat gagawin din silang mga alipin ng maraming bansa at mga dakilang hari, at gagantihan ko sila ayon sa kanilang mga gawa at sa gawa ng kanilang mga kamay. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa akin. Kunin mo sa aking kamay itong saro ng alak ng puot at painumin mo ang lahat ng bansa na pinagsuguan ko sa iyo. Okay, thank you. So ito po yung parang naging asya ng Panginoon dahil nga doon sa pagpapatuloy, no, ng mga Israelita sa kanilang pagkakasala. Sige po, gusto ko muna marinig naman yung iba sa mga nag-aral po nito, nagbasa nito. Ano po yung itinuturo ng Panginoon, no, dito sa verses 8 to 15. Sige, kayo naman po. So, nag-send na po ako ng outline, no? So, I'm expecting na meron po kayong may share, doon po sa ating pong binabasa ngayon. So, ang haba po ng oras natin. So, sana na may nakapag-aral po. Sige.
Sino pong mag-share? Pag wala po, dito lang tayo. Hindi tayo mag-move on. Kasi baka ako lang lagi, no? Ito Bible study to, ibig sabihin lahat tayo nag-aaral. So, hindi siya lecture, hindi siya Bible lecture. Bible study siya. Sige. Or magtawag po ba ako? Or roleta tayo, roleta. Yun nga, yung ano, Sino yan? ako. Ay, si Siren. Sige. Tapos pagkatapos mo sa'yo, magtawag ka ng gusto mong salita. Sige. Ano nga, Sige, yan na yung next. Nasabi na. Sige. yung ano, di ba nga, kasi nga di sila sumunod sa Panginoon. So, dito sa 8 to 15 is yung yung judgment ni God sa kanila. Parusa. Lahat ng parusa. Lahat ng parusa. Yan. Yung sinabi niya dito. Yung 70 years ba? 70 years na parusa ng Panginoon sa kanila. Tapos yun nga, sinabi doon na yung tatawagin daw ng Panginoon yung lahat ng lipi sa Hilaga against sa kanila. Tapos, ano pa? Yun lang man ko dahil, di ba dagdag? Tapos yun, after 70 years din, yun paparusahan din ng Panginoon yung hari ng Babylon. Kumbaga, yung 70 years, yung parusa sa Judah, tapos yung parusa naman sa Babylon is, kumbaga, siya, perpetual desolation. Like yung parang forever ba? Magpakailanman na parusa. So, yan. Sa Babylonia, Sai, no? Anong verse yun? Sa 12 to 14 ata? Or 15? 12, verse 12. Ayun, maganda na nabanggit mo yan. Teka. So, sige, sa part mo, pag-usapan natin yung 12. So, maganda yung sinabi ni Siren, yung perpetual desolation. Perpetual po kasi, ibig sabihin nun, perpetual. Perpetual kasi magpakailanman, walang unending, no? So, ito lang kasi, ewan ko kung nahiwagahan kayo dito sa verse 12. Kasi kung papansinin nyo, sinamarize naman ni Ate Siren kanina, di ba? Na, okay, dahil nga hindi sumunod itong mga Hudyo, paparusahan sila gamit ang specifically Babylonia, no? Para yun nga, wasakin sila, bihagin sila. Pero, okay, mamaya pag-usapan natin yung yung sa about doon. Sabi ni Siren si Ara Joyce daw. Ngayon muna, dito muna tayo sa verse 12. Yung paparusahan ng Panginoon ng hari ng Babylonia. I mean, di ba, iniisip nyo yung parang, okay, ginamit ng Panginoon yung hari ng Babylonia para parusahan tong mga Israelita. Tapos pagkatapos naman, paparusahan ng Panginoon itong hari ng Babylonia. Di ba? Sa anong kadahilanan? No, parang gano'n. Na, naano niyo po ba 'yon? Sa anong kadahilanan? Di ba? Hindi po ba kayo, parang, hindi nyo ba naisip na parang, parang bakit naman to? Biglaan, ginamit niya, tapos paparusahan niya. Bakit ganun? Di ba? Maganda pala yung ganito, no? Para hindi lang ako yung nagsasalita. Sige, Sai. Ano lang? Ayan din sabi. Yun nga, ginamit ng Panginoon si yung hari ng Babylonia, si Nebuchadnezzar, para ma-accomplish yung work of judgment ng Panginoon. Tama ba? Para magawa yung judgment or parusa ng Panginoon sa mga Israelita, ginamit niya. Okay,
Yes, totoo yun. Pero ang tanong ko, bakit paparusahan niya yung Babylonia? Ano? Hindi nakinig eh. Hindi. Hindi, mga Israelita yun din eh. Ito naman ba, yung Babylonia. Ayun, yan nga. Di ba? Ay, i-judge sila ni God. I mean, ano ba? Kasi di ba na-serve nila yung purpose ni God para i-judge yung... Ay, ano ba? Hindi ko maintindihan. Pero, I mean, hindi yun excuse na ma-justify yung action nila. Ano ba? Tama ba? Hindi sa'yo. Sige, pwede pa magsalita. Ikaw, Jamie, nagsasalita ka eh. Unmute ka. Bale, kasi nakalagay po dito yung ano yung Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, kumbaga. Pero yung my servant na to, hindi talaga pinapakita na servant talaga, kumbaga, tawag dito, naniniwala siya sa hindi, kasi parang yung nabasa natin, yung napag-aralan natin yung Daniel. Si Nebuchadnezzar, naniwala siya sa Panginoon ni Daniel. Pero, hindi ibig sabihin nun na si Nebuchadnezzar ay ay sumusunod sa Panginoon. But, kumbaga, parang kilala niya lang ang Panginoon ni Daniel, kumbaga. So, parang pinapakita lang dito na kumbaga, yung Lord's sovereign providence, kumbaga. Hindi yung godliness ng Babylonian ruler. Okay. Praise God. No? Ang ganda ng ating ngayon. Kasi ganito po 'yon. Tama yung sinabi po ni Ate Jamie kanina na actually si Nebuchadnezzar ay tinawag din po na parang lingkod ng Panginoon. Kung may mababasa natin sa Tagalog translation, parang ganun po yung pagkasabi. Pero hindi po ibig sabihin, kahit po yung si Cyrus, kilala niyo po si Cyrus? Di ba yung si Cyrus, yung si King Cyrus po ng Persia. Kasi ganito po yon. Yung Babylonia, malakas, ito yung pinakamalakas na kaharian dati. And then, ang sumunod sa kanila is yung King of Persia na si Cyrus. Okay? Alam niyo po ba na si King Cyrus ay tinawag din na pastol ng Panginoon? Tinawag rin po siya na anointed ng Panginoon. Pero hindi po ibig sabihin nun na siya ay naniniwala or talaga, believer, no? Actually, hindi ko pa na-search yung kay Cyrus. Pero, actually po, si Nebuchadnezzar, bago po magtapos ng kanyang buhay, siya po ay naging mananampalataya ng Panginoon. Si Nebuchadnezzar. Siya ay nanampalataya talaga. Okay? Pero, ito pong sinabi po ni Ate Jamie kanina, tama yon. Although, sinasabi sa salita ng Panginoon na siya ay lingkod ng Panginoon, pero hindi po yon yung believer, yung godliness, no? Yung pagiging mananampalataya ni Nebuchadnezzar. Pero, yung sinabi mong yung godly providence ba yon? Divine providence. Ibig sabihin, ganito po kasi yon. Basahin ko po sa inyo yung 51. Wait lang po chapter 51, ito po yung sabi, bakit sila paparusahan? So ito yung sagot, chapter 51 verse 24. Ito po ang sabi, tingnan niyo po Ngunit, pagbabayarin ko ang Babylonia at ang lahat ng naninirahan sa Caldea sa harap mismo ng inyong paningin sa lahat ng kasamaan na kanilang ginawa sa Zion, sabi ng Panginoon. Ano yung Zion? This represents Jerusalem. This represents Judah. This represents Israel. Okay? So kung makikita nyo po dito, yes, ginamit ng Panginoon sila Nebuchadnezzar upang wasakin, patayin, sakupin ang Israel. Okay? Ginamit siya ng Panginoon. Pero yung tinatawag ni Ate Jamie kanina na divine providence na ginamit ng Panginoon yung kasamaan ng Babylonia na pumatay, na sakupin, 'di ba? Yung gano ba? Sakupin ng Israel.
upang parusahan ang Israelita. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi masama ang ginawa nila sa mata ng Panginoon. Naintindihan niyo po yon? So may kita po natin dito na tunay nga ng ating Panginoon ay ang Diyos ng mga hukbo. Naintindihan niyo po yon? He is the sovereign God na in his sovereignty, ginagamit niya itong bansang ito para parusahan ng kanyang mga pinili dahil sa pagtalikod nila sa tunay na Diyos. Pero makita natin after dito, 'di ba? Sabi dito sa chapter 51, pagbabayarin ko ang Babylonia sa ginawa nila sa inyo. Bakit? Kasamaan din yun eh. Kasalanan din yun eh. Naintindihan niyo po yon? Naintindihan niyo po ba? Dito natin makita yung mighty workings of God. Yung tinatawag na providence. Mighty workings, supernatural workings of God. Naintindihan niyo po yon? Okay? So, yun yung maganda dito, no? Na kaya kapag nag-aaral tayo, maging maingat din talaga tayo sa binabasa natin. So, pero by the grace of God, si King Nebuchadnezzar, nagrepent talaga siya. Naniwala siya sa tunay na Diyos at the end of his life. Naniwala siya. Nasaan nga yun? Nakalimutan ko yung verse. Basta nag-declare siya na alam mo, Jamie? Pakihanap yung verse na yun para mabasa ng ba. Sabi mo Nebuchadnezzar's declaration of his faith. Yan. So, okay po ba tayo? Naintindihan po ba natin? Yung verse 12. Tsaka tingnan niyo po dito 25 verse 12. Ito hint po ito eh. Yung verse 13 pala. Hint po ito sa inyo. Tingnan niyo po yung verse 13. Dadalhin ko sa lupaing iyon. Sino yung iyon dito? Yung sa Babylonia. Ang lahat ng mga salitang aking binitawan laban doon. Ang lahat ng nakasulat sa aklat na ito na inihayag ni Jeremiah laban sa lahat ng mga bansa. Now, sino po dito yung nagtingin sino po dito yung nag-scan ng Book of Jeremiah? Yung parang in-scan niya lang yung mga chapters. Meron po ba dito nag-scan? Yung hindi nyo binasa pero parang tiningnan nyo. Sino dito? Walang Chapter 23 lang tiningnan nyo, tsaka chapter 22. Hindi niya parang, ito pala yung hindi niya ginanon. Okay lang po yun. Pero next time sana gawin niyo po yun. Kung i-scan niyo po itong Book of Jeremiah, starting from chapter around 40 to 55, doon niyo po makikita yung etong sinasabi dito na dadalhin ko sa lupaang iyon ang lahat ng mga salitang aking binitawan laban doon. Kasi sa iba't ibang bansa po, merong binitawan na salita ang Panginoon na pataw ng kumbaga judgment ng Panginoon sa bawat bansa. If you have your Bibles with you, sige, para magkaroon po kayo ng idea. Teka lang po. Saan ba dito? Ayun, starting sa 40, mga 47. Kung titingnan niyo po yung mga title nung nasa chapter 47, 48. Ito, tingnan ko. Basahin ko po, 48. Ang pagkawasak ng Moab. 49. Ang hatol ng Panginoon sa Ammon. Mga bansa po ito. Chapter 50. Sa 49, iba't iba. Ang hatol ng Panginoon sa Damasco. Ang hatol ng Panginoon sa Kedar at Hazor. Ang hatol ng Panginoon sa Elam. Chapter 50, iyon. Ang Babylonia ay nagapi. Okay? Sa 51, ang karagdagang hatol sa Babylonia. Yon, 51. 52, ang mensahe ni Jeremiah ay pinadala sa Babylonia. So, ayun, makita niyo po doon yung mga judgment, yung salita ng Panginoon na ipinataw niya sa iba't ibang bansa. Yun po yung binabanggit dito sa verse 13. Naintindihan niyo po? Okay? So,
And then, ito, karagdagang information, sapagkat gagawin din silang mga alipin ng maraming bansa at mga dakilang hari at gagantihan ko sila ayon sa kanilang mga gawa at sa gawa ng kanilang mga kamay. So makikita nyo dito, God is really just. No? Paparusahan talaga ng Panginoon Babylonia. Bakit? Ayon sa kanilang mga gawa at sa gawa ng kanilang mga kamay. And the last verse 15, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa akin, kunin mo ang aking kamay, itong saro ng alak ng puot, at painumin mo ang lahat ng bansa na pinagsuguan ko sa iyo. So ito pang binabanggit niya dito na saro ng alak ng puot, yun yung judgment ng Panginoon. Painumin mo ang lahat ng bansa na pinagsuguan ko sa iyo. So yung mga bansa po na nabanggit ko kanina, sa nabasa ko po sa chapter 48, yun po yung mga bansa na paparusahan ng Panginoon. Okay? So kung gusto niyo malaman bakit sila pinarusahan, basahin niyo po yun sa simula sa chapter 47 or 48. Nandun po, bakit po sila pinarusahan ng Panginoon. Okay? So nag-jump tayo sa verse 12, babalik tayo sa verse 9 ba yun? Sige, pwede po mag-share. Sige, pakinggan natin, no? Si Ate Ara Joyce daw. Tapos pagkatapos mo, Ara Joyce, ikaw naman pumili kung sinong gusto mong mag-share. Sige, dito lang, kahit dito lang sa 9, 10, 11. Na-review ba? Na-aral ba? Sige po. Naaral ko naman po siya. Ayun, Kas- sige. Parang katulad lang din po kay Ate Sai. Parang, pareho lang ng pagkakaintindi. Siyempre po kasi, same lang din naman po siya ng story. Ayun nga, parang, yung hari ng Babylonia is ginamit lang talaga siya ng Panginoon para, kumbaga parang sa pagdating ng araw, kumbaga ikaw naman yung makakaranas ng kung ano yung ginawa or naramdaman nung ginamit kita na parusahan ko yung mga taga-Juda. Then, ayun lang din, parang siguro sa application na lang din po ako. Kasi parang nasabi naman na po na, ayun nga, every time na parang may word or mga paalala o mga revelation sa atin si Lord, parang wala na dapat na pagdadalawang isip na sundin yon. Kasi nga, yun nga, word nga ni Lord yon. So, kapag tayo na hindi sumunod, wala talaga siyang ibang resulta, kundi lang talaga, kumbaga, negative effect lang siya. Ayun, yun lang po. Okay, so more on the application, no? Yung kung may sinabi ang Panginoon, dapat sundin talaga natin. Kasi yun talagang normal na reaction ng anak ng Diyos eh. 'Di ba? Yung mga anak ng Diyos, normal reaction nila once they hear the word of God, they will obey. Susunod po talaga 'yan. By the way, ito na share ni Ate Jamie. Daniel, babasahin ko lang po, no? Daniel 4:37. Sure ka dito? Okay. Basahin natin. Ngayon, okay, ito nga yun. Ito yung declaration ni Nebuchadnezzar. Ngayon, akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga pamamaraan ay makatarungan at kaya niyang ibaba ang lumalakad na may kapalaluan. Ay, parang may iba pa. Parang nagsabi talaga siya na Okay, sige lang, anin natin yan, no, na hindi ko lang po kasi na-record kanina, binabasa ko lang kasi kanina din. Pero yes, by the grace of God, naniwala talaga si Nebuchadnezzar sa Panginoon. And then, ano pa ba? Okay, balikan lang po natin yung sa Jeremiah kanina, 25. Anong verse na nga yun? 12, 9. Okay, ito po yung sinabi ni Ate Ara kanina na ginamit ng Panginoon si Nebuchadnezzar, no? Upang yun nga parusahan ang Israel para sa kanilang pagmamatigas ng kanilang mga puso at ulo. So, pero may gusto pa akong i-highlight dito sa
Verse 11, ang buong lupaing ito ay magiging guho at kakatakutan, at ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Very specific po, no? 70 years. No? 70 years na sila po ay magiging lingkod sa hari ng Babylonia. Gusto ko po marinig, ano po yung nararamdaman ninyo na ito, nabasa nyo po itong 70 taon? Ano lang, parang ano ko lang po sa inyo. Ano yung parang, ano maisip nyo dito? 70 years. Grabe ba? Or ano ba? Grabe? Or Extreme. sige, Dad. Dapat, dapat talaga sa atin. Kumbaga, pinahayag niya yung mga kanyang galit, di ba? Dapat talagang natural sa ating kanyang mga anak na matakot. So, dahil alam natin ang galit at puot ng Panginoon. Na sabi nga niya, mananahan siya sa mga taong hindi siya mananahan sa mga taong nagpapatuloy sa kasalanan. Kumbaga, tayong mga anak niya, na yung galit na yun ng Panginoon ay magsisilbing aral sa atin. Kumbaga, warning sa atin na tayo umiwas na talaga, na lumayo na sa mga kasalanan. Amen. No? So, kasi yan nga po yung parang sinasabi din ni Daddy na tayo po talaga nakakaalam, no, sa puot at kabanalan ng Panginoon. So, it is very natural for us. Actually, iba na yung takot na nararamdaman natin eh. Hindi siya takot ng possible na kaparusahan, but takot siya out of, kasi kilala mo na banal ang Panginoon, na hindi mo talaga magagawa, no, na lapastanganin or parang smulin lang, no, yung kabanalan ng Panginoon. But tayo na nakakaintindi. So, kaya tayo po talaga ay, tawag dito, susunod talaga sa Panginoon. Dahil sa may takot na tayo sa Kanya. Yung reverence, no? Okay, sige po. Okay. Ano pa? Bago tayo magtapos. 70 taon. Actually, kung makikita po natin, parang grabe yung punishment ni Lord, no? 70 years. Pero actually, kung maganda sana na mabasa na natin yung mga next na chapters kasi doon nyo po makikita na actually, itong 70 years po na binanggit dito is good. Na? Sa unang basa, 70 years, wow, grabe naman si Lord. Grabe magparusa. Pero actually, 70 years is, kung babasahin niyo po talaga, nakaka-amaze kasi, ano siya, preparation siya ni Lord upang sa pagsasaayos sa mga kanyang anak, kanyang mga pinili. No? Mas maintindihan natin to kapag binasa natin yung chapter 27 at saka chapter 29. No? Sige po, Tita Susan. Parang may sasabihin. Sige po. Magpapaalam lang ako kasi ano na lang ako, 1% na lang ako, baka bigla akong mawala sa ano. Hindi ka na mawala, Tita. Nandiyan ka pa rin. Sige, okay lang, Tita. Patapos naman na tayo. Thank you, Tita, ha. So, yun. And so, exciting to. So, bago mawala si Tita Susan, chapter 27 verses 1 to 22 tayo. So, mag-expect po ako na magkakaroon tayo ng discussion ulit gaya nung kanina. So, aralin niyo po yung Jeremiah chapter 27 verses 1 to 22. Tapos magtatanong-tanong po ako, no? Ayun. So, pakibasa niyo na po. Alright? So, makikita niyo po bakit ko po nasabi na 70 years is actually preparation ni Lord sa
pagsasaayos, no? Yes, it's a punishment, pero at the same time, ano siya ni Lord? Favor, no? Grace talaga makita niyo po dito. Okay. So, siguro yun lang. Tayo po yung manalangin. Dad, paki-close sa prayer. Okay, let us pray. Lord, salamat sa araw na ito. Salamat at pinakita mo ang iyong galit upang kami ay matakot, upang ito'y magsilbing upang kami ay lumayo o kung meron man kaming mga kasalanan na nagagawa, kami ay magkaroon ng puso na ito ay mag-repent. Dahil yun ang dapat. Lord, salamat sa ginawa mo sa buhay ng bawat isa, na sa binigay mo na banal na espiritu, na ito ay magsisilbing aming gabay. Ito ang magko-correct sa amin sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Lord, salamat. Patuloy niyo pong paingatan ng bawat isa sa kanilang bawat pamilya. Salamat sa mga aral na nahayag sa araw na ito. Ito ang aming panalangin sa aming banal na Diyos, sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Ingat po kayo. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Nakaabot din. Natapos din. Natapos din. Bye-bye.